Hello everyone. Ayan. So, may nais lang po akong i-share sa inyo ngayon about sa ating buhay, no? Especially sa um, iniuutos sa atin ng Panginoon. Ayan. So, marami pa rin po kasi ang nalilito sa atin, ano? Na ang akala, ang akala lahat ng relihiyon ay makapagbibigay ng kaligtasan, no? Makapagdadala na sa langit. Marami ang ganyan pananaw. At ang iba naman, ang akala kapag nagsisimba ay ligtas na, kapag gumagawa ng mabuti ay ligtas na. Ang akala ng iba, kapag alam nila ang Diyos ay ligtas na sila. Kaya kadalasan pag namamatay, sinasabi pa nila, ay ano, RIP ka na in heaven, no, ika nandiyan ka na sa heaven, kung ano-ano sinasabi, no. Sa totoo lang po, to be honest, this is an honest from God. Disclaimer lang po pala ha, hindi po ako nagsasabi, I'm not talking for my own view, I'm talking about the view of the Bible, no? Sabi kasi sa Matthew 7, chapter 7, verse 21 to 23, it says there that not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father in heaven will enter, no? So, ibig sabihin sila lang ang makakapasok. Paano ba natin ito matidetermine na ganun? Kasi nga, kapag kahit nagsisimba ka, kahit hindi rin sapat na ikaw ay alam mo lang na nasa Panginoon ka, ay ligtas ka na o kaya mapupunta ka na sa langit. Hindi po yun ganun. Claiming lang po ang karamihan sa atin. Kaya mapansin mo yung iba na sa ibang relihiyon na patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang mali. Alam mo, ang mali, hindi naman yan yung gumagawa ka ng karumal-dumal. Iyon lang eh. Lahat na yan na kasalanan ay pare-parehong sin po yan. Iisa lang po yan sa Panginoon. Sa atin may sinasabi pa tayong maliit o malaking kasalanan. Sa Panginoon po hindi. Pantay-pantay po yan. Kay kriminal ka, kay magnanakaw ka, ang rate po niyan ay the same. Kaya kung magsinungaling ka or nagtago ka ng isang bagay, hindi mo sinabi ang tama, hindi mo ginawa ang tama, wala ka rin kaibahan doon sa rapist, sa sinuaman, luloko, sa magnanakaw. It's the same. Okay, so ito po yung aking information na inilalahad ko sa inyo ngayon. Kasi nga, ang akala ng iba, pag gumawa ka ng mabuti, ang akala nila pag nagsisimba ka, ligtas ka na. No, lalo na kung ikaw ay nasa simbahan, na mali ang turo. Sabi nga sa Biblia, kapag ang nag-aakay sa iyo ay mali, pareho kayong mahuhulog sa bangin, no? So, napakahalaga talaga, no? Although ang religion naman will hindi siya basihan para ikaw ay maligtas, pero it guides. It will guide you on how to be saved, no? Lalo na kung ito ay nasa tamang doktrina, no? Pero kasi kung panay ang simba mo, pansinin mo yung iba, nasa maling relihiyon, no? Simba ng simba, ang akala nila nasa Panginoon sila. Akala nila pag namatay sila sa langit sila. That is very wrong. Malabo po yun. Kasi una-una, ang mga ginagawa nila ay mali-mali, wala sa Biblia. Okay? So, karamihan sa kanilang ginagawa is unbiblical. Pansariling doktrina lamang ang kanilang ginagawa. So, definitely hindi sila makakapunta sa langit. Dahil hindi naman yun ang sinasabi sa Biblia. Malinaw po sa Biblia na by the way, speaking of Biblia, ang tamang Bible lang po natin gagamitin is the right translation of the Bible is the King James, no? The King James only. Bukod diyan, pag hindi King James, karamihan sa Bible translations ngayon ay mga corrupted, no? Ibig sabihin ng corrupted, may dinagdag, may binawas, no? So, hindi na talaga siya okay gamitin. At lalo na yung iba, mayroong mga cult Bible na talagang totally iniba nila yung Bible ayon sa kanilang kagustuhan, no? So nakakatakot yung ganun. So mga yun, mga unsaved yun. Automatic hindi yun sa langit mapupunta once na namatay. So ito po yung sinasabi ko kasi nakakalungkot yung iba, alam ko na nakakalungkot na mayroon ako nakikita ng mga kakilala, mga nakikita ko na alam ko ng mga sugarol, babaero, masasamang tao, tapos sasabihin pag namatay, nandiyan ka na sa langit. O kaya yung iba naman nakikita ko, hindi nga ganun, pero alam mo na hindi naman nagsisimba, alam lang na may Diyos, sasabihin na nasa langit ka na.
So, hindi po yun ganun eh. Kaya hindi po ang kaligtasan nabi-base doon sa alam mo lang ang Diyos. Iba po yun eh. Iba yung alam mo ang Diyos sa may relasyon ka sa Diyos. Magkaiba po yun. Magkaiba yun. Dahil ang itinuturo ng Biblia is faith, na kailangan meron ka, mag-repent ka para ikaw ay maligtas. Wala pong sinasabi dyan na magpapakasakit kasi lahat na yan na pagpapakasakit na ginagawa mo para sa sarili mo, basura yan sa Panginoon. You can never count that for you to be saved. Kasi hindi po yan ang sinasabi sa Bible. Lalo lang yan magbibigay sa iyo ng kapahamakan patungo sa impyerno kasi insulto yan sa Panginoon. Malinaw po yan sa Bible. Okay? Kaya when you do or when you say, when you do that is deviated from the Bible, it's automatically cultism. Okay? Yan po ang ating laging tatandaan. Anything that is wrong is sin. Malinaw po yun. So sana nakatulong ito sa inyo sa mga nalilito. Kung nais nyo talaga makarating sa langit, pumunta po kayo sa simbahan na nagtuturo ng tamang doktrina. Isa sa mga napansin ko ng mga tamang relihiyon ay itong mga true Christians na may tamang faith. Malalaman mo ang Christians na may tamang faith ay yung faith lamang, walang plus, no? Na halimbawa, mayroon iba kasi ako narinig na faith daw plus good works para masave. Ay cultism po yun. Hindi po yung tamang faith. Dahil sa Bible, malinaw, faith lamang. No? Kaya kagagawa ng good works because you are already saved. Ganun po yun dapat. So yun yung the number one sign na ang Christian na yung aanuhin, na pupuntahan ay nasa tamang doktrina. Walang himatay-himatay, walang kung ano-anong mga ginagawa na pagpapakasakit sa sarili para maligtas. Dahil isa lang ang lamb, iisa lang ang inaalay ng Diyos. At iyan ay si Jesu Cristo para tayo ay maligtas. Ang kaligtasan po natin ay by grace, hindi po by pagpapakahirap sa sarili. So malinaw po ito dapat sa lahat at sana nakatulong po ito sa inyong lahat na yung maitama natin kasi ang akala ng iba pag alam lang nila ang Diyos, akala ligtas na sila. Alam lang, parang ganito yan eh. Si PBBM, kilala natin siya, alam natin. But the question is, kilala ka ba ni PBBM? Yun lang yun. Ganon din sa Panginoon. Okay? Not unless pumunta ka kay PBBM, magkaroon ka ng relasyon, maging kaibigan, etc. Makikilala ka niya. The same with God. Illustration lang po yun ha. So the same with God. So ang akala ng iba, tas sasabihin, nasa langit ka na. Nakakalungkot yun na nakakaawa kasi alam natin na sa impyerno yung diretso. Once kasi ikaw na namatay, na wala ka talaga sa Diyos, wala ka sa tamang relihiyon, automatic, everlasting life din ang meron ka. Saan? Sa impyerno nga lang. Kasi dalawa lang naman yan eh. It's either hell or heaven. So dalawa lang yan eh. So it's a matter of choice. Saan natin gusto? Sabi ko nga lagi sa aking family, life is a choice. So malaking tulong po ito sa bawat isa. Sana kung gusto talaga natin sa langit, ganun ang ating gawin. Isa pang mga Christians na nasa tama ay yung higit sa lahat yung Baptist, no? Pero yung may mga other Christians na may mga maling doktrina, naku, wag po kayo dyan. Yung kailangan gumawa ng mabuti, magpapakasakit, o kaya nawawala ang kaligtasan. Naku, mga kultong Christian din. Marami pong Christians na mga bulaan din. So, wag kayong maniniwala sa mga usually talaga ang pinakatamang mga Christians ay kagaya ng Victory Church, CCF, ayan mga ganyan. At saka higit sa lahat yung Baptist, no? Ay sa nakita ko, yun talaga nasa biblical base ang mga Baptist. So I recommend Baptist religion na yun po ang inyong puntahan para mangalaga sa inyong kaluluwa. No, kasi napakahalaga ng ating kaluluwa. Higit po natin itong pahalagahan kasi bakit? Ito ang tunay na tayo, hindi itong ating katawan. Ang tunay na tayo ay ang ating kaluluwa na harap sa Diyos pag tayo ay namatay. So napakahalaga talaga na ito ang ating pahalagahan dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay, no? Kasi we can only sure of heaven and we can only correct the things. Our wrongdoings ay matatama lamang natin hanggat buhay tayo. Pero hanggat namatay ka na, wala na. There will be no chance for you to be a chance to go to heaven. Pag hindi habang nandito ka sa mundo, hindi ka naligtas, hindi mo kinilala ang Diyos, wala kang faith, nako, mahirap yun. Again ha, so yun ha, so sana may natutunan kayo at magandang araw po sa inyong lahat and bye-bye po. Sana may natutunan po kayo. Bye-bye.